Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong umihingal na among sa himpapawid. Si Father Pep Bakay po, ang inyong director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Thursday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. And it's January 14, 2016 at dito pa rin po kayo nakikinig sa ating Archdiocesan radio station ng 91.9 Bright FM. Friends tayo. Yan, kami lang dalawang aking partner dito. At Sister Son, bumati ka muna sa ating mga listeners. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. And of course, among bakante yung upuan ni Apo Seto, baka darating. Yan. Hindi ko inuoko pa. And today is, ayon po sa liturgical calendar natin, nasa first Thursday in Ordinary Time. Ayan. At may kahapon, ginreet na namin ng advance, pero i-greet pa natin ulit ngayon si Among Emil Giao. Yan. Birthday niya ngayon, Among Emil, the Smiling Face Priest. Yan, siya ang parish priest ng dyan sa Mawakere Settlement. Ano ba kasi yung pangalan ng parokya dyan? Light of All Nations? Light of All Nations. Prince of Peace. Christ Prince of Peace Parish. Yes. Prince of Peace Parish. Mawakere Settlement, Mabalacan. Actually yan, Sister Son, nung panahon ko dyan sa Mabiga. Naging parte ng parokya ng Mabiga yan. Hindi pa siya parokya, no? At napaka bait at mga talagang masipag yung mga natin diyan, mga lay leaders kasi galing sila sa sa isang parokyang nalahar yung Dolores Mabalacat. Doon sila nang galing. Kaya sanay silang sa Mawake ngayon. kumilos parang isang parokya talaga. Alam mo yung pagiging parokya or Christian community, hindi naman sa territory yan. Nasa mga tao yan. Minsan nga, malalahar sila, no? Tapos lilipat sa isang lugar, pero makikita mo naman. Ibang lugar. Makikita mo naman kung paano silang magtrabaho, maglingkod, no? When it comes to church activities, no? Natatandaan ko noon nung nandun pa tayo sa Mabigay, pinupuntahan natin yung mga public schools, mga teachers, very accommodating at binibigyan pa natin ng recollection ng mga teachers. I still remember that, no? Sa Mawake. Napakabait ng mga teachers yan. Talagang binibigyang time ang catechesis. Yan, sa Mawake High School and Elementary. So, happy birthday, Among Emil Giao, no? Ang parish priest po ng Christ Prince of Peace Parish. Yan. Okay, diretso na tayo, Sister Son, sa ating mga text line numbers. Sige po, makipagtalakayan po kayo sa amin by means of your text messages na babasahin namin ni Among Pep. Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating mga gustong maging members ng Connect Catechista program, no, just type REG, all capital letters, and then space your full name, and then slash name of your vicariate, parish, or your school. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord. No? At kung may mga kahilingan kayo, prayer requests, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong ipadala sa Globe number na yan. At isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Catechista program. Okay, at kung gusto niyo naman pong mapakinggan ng mga recent episodes namin sa Facebook, nasa
account name Barkadahan kay Cristo Pampanga. Yan po, doon po ninyo ma-download. Yan. Okay, thank you pala kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. Okay, basahin na natin, Sister Son, ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa ketongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais ko, gumaling ka." Noon din nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa inyutos ni Moses bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na." Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang pinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa mga hindi mataong lugar, subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, naku, ang dami po nating matutunan sa gospel natin ngayon. Pero gusto ko pong mag-focus yan doon sa isang sinabi ng ketongin na nasa gospel natin. Ano po? Ito pong ebanghelyo natin ngayon, parang isang napakagandang ehemplo ng isang pakikiusap o pwede rin nating dasal at kung paano sumagot ang Panginoon, kung paano niya sinagot or yung response, no? Ang response niya dito sa prayer o pakiusap nitong ketongin, no po. Although yung pong ketongin talagang kailangan niyang siyang mapagaling. Pero nakiusap siya sa Panginoon kung mapapansin natin, para bang with dignity, no? Kasi nirecognize niya yung freedom ng Panginoon or pwede ring tumanggi ang Panginoon sa kanyang request, sa kanyang pakiusap. Kasi po yung sinabi niya, if you wish or kung gugustuhin ninyo, sabi niya sa Panginoon, no? So ibig sabihin hindi siya namimilit, no? Or yun ngang sinabi ko, nakikiusap siya with dignity. Kaya sinabi niya yun, kung gusto po ninyo or if you wish, no, pagalingin niyo ako. So yung if niya, para bang hindi naman naaalis yung tiwala niya sa Panginoon nandoon pa rin po, makikita natin yung tiwala niya sa Panginoon kahit na siguro tatanggi ang Panginoon, no po, na actually pwedeng tumanggi, pero siguro may faith itong ketongin na ay hindi tatanggi, and yet yung pakiusap nga niya, no po. Pero ang sagot po ng Panginoon, ang response niya punong-puno ng awa. Yan, na tamang-tama sa taon natin ngayon, no? Punong-puno ng compassionate gestures, sabi nga po, no? Yung nakita natin sa Panginoon natin dito sa ebanghelyong ito. Napaka niya, no, yung considerate kaya sa atin. Yung sabi mo nga kanina, yung sinagot niya, no? If you choose, sabi niya, you can cure me. Alam mo kanina sa homily ko, no? Ito nga, yun ang isang pinokus ko, Sister Son, no? Yung attitude nitong humihiling ng kagalingan sa Panginoon. Kasi kung minsan, I think nabanggit na ni Aposeto ito yung bang, kung minsan kasi, pag humihiling tayo sa Diyos, tayo, yung dinidikta natin. O pinupuwersa natin ang Panginoon. Yung bang, may tayo, yung may timeline, kung minsan dapat nauna, yung mga ganyan, di ba?
Yun nga, yung dapat ito, yung ibigay mo and everything, no? Kinumpara ko yan sa ano, kasi I think there's one saint, no? Hindi ko lang matandaan kung sino. Sabi niya, we are all beggars. Oo. Okay? We are all beggars in the eyes of the Lord. No? Parang we are all beggars when we come before Jesus. And then parang pag humihingi tayo, dapat mga nagpapalimos tayo, sabi niya, no? Tiro mo yung mga nagpapalimos, ha? May mga nagpapalimos, Sister Son. Ewan ko kung na-encounter mo na to, no? Siguro, I think yung ating mga tagapakinig, baka na-encuentro na, no? Alam mo yung mga nagpapalimos, minsan, iba't ibang uri yan. Okay. May mga nagpapalimos, minsan, ako minsan may dala ng presyo. Oo. Diba? Yun, among na-encounter ko na yan. Na-encounter mo na yan? Hindi lang presyo, pili. Sige. Yeah, yung pili. Okay, sabihin, pili. Pero kung minsan, may ano na sila, kung minsan may reseta o ano. Bigyan mo ko ng 100 o kaya 200 o kaya 500. No? Kasi, ito yung kailangan ko. Ay, oo. Yung mga ganyan, di ba? Totoo yan mo nga. Kung minsan, ako madalas. Hindi lang isang beses o ano. I think every week, no? Yung may dala siyang presyo. Yung bang, kung minsan pupwersahin ka na, kailangan bigyan mo ko ng 200, 100, no? Ito ang kailangan ko, no? Oo. It's okay na mahumingi tayo, pero yun nga kung minsan, it's the way we ask, ano ba yung mga petition o request mo, di ba? Mas maganda, Sister Son, ito nga yung sa ating gospel, yung mas magandang approach, ito yung approach nitong, may ketong, no? Para bang, hindi kaya mas maganda kung halimbawa, kung ako this is the right attitude of a beggar, supposedly, ha? Kung ano po yung taos sa puso ninyo. Oo. No? Totoo yan. Kaya kapampangan itangamandang, ita po manyaman kayong lubyo. Manyaman kayong lubyo. No? Yung parang taos sa puso. Ano ba yung translation sa Tagalog? Yung manyaman kayong lubyo. Kusang loob. Kusang loob. Parang kusa, no? Kusang loob means, it's all up to you. Yung ganito yung attitude nitong nung ketong yun. Kung pipiliin nyo po, kung mamarapatin ninyo, kung ano po yung taos sa puso ninyo, no? Yung parang ganon, no? Ita pong kusang loob. Hindi demanding. Hindi demanding. Exactly. Yung not demanding, not very parang forceful tayo, di ba? Yun Yan kasi medyo persado ng konti yung kailangan bigyan mo ako ng 100 o 200. Hindi ka na nagpapalimos noon, no? Namumuwersa ka na ng tao. Diba? Saka yun nga, yung sinabi ko habang may namimili. One time may bata kinakalapit ako, humihingi ng pera. Tamang-tama, bumibili ako ng prutas. Teka ha, sabi ko, sandali, maghintay ka. So, binili ko siya ng apple. Aba, nung binibigay ko, ayaw niya. Gusto niya yung pera. Sabi ko sa rin ko, itong apple na ito, 15 pesos. Yung ibibigay ko sa yung pera, 2 piso lang. Di ba mas maganda yung apple, 15? Ay, ayaw niya. Ayoko po yan. Sabi niya, gusto ko pera. Sabi niya. Ito nga. Natawa ako. Ang yung binibigyan mo na mas mahalaga, ito pagkain, no? Kesa sa kumisan barya, no? O pagkain, no? Siyempre nakakabuti yan, no? Pero kung minsan, ito nga yung nakakatawa kung minsan, ito lang? Mga ganyan, no? Kaya, ay, ayoko to. Mga ganyan. Matatawa ka talaga Sabi ko. Okay, dagdagan mo. Kaya, hindi, yung pera na lang. Ay, mga ganyan. Diba? Kung minsan, we encounter mga beggars na ganyan, mga no? ganon, Of course, natutuwa tayo nagbibigay dyan sa mga beggars. Pero yun nga, hindi, ang sarap pakinggan kung yung mga nagpapalimos, no? Parang tip ito, ha? Magpapalimos nga ako. Anyway, yung bang sabihin mo, yung pong kusang loob. Ako personally, pagka yung nagsosolicit ka, hindi ka puwera lang, si Sason, puwera lang na kung yung hinihingan mo ay tinatanong yung presyo. Halimbawa, may project ka. Magkano yung Father?
Doon mo sabihin. Oo. Pero hindi yung kailangan ho ito yung bigay nyo kasi ito yung presyo ng ano, di ba? Hindi ano yung you don't have to be demanding, no? Oo. Solicitation yan. Kung ano po yung tao sa puso ninyo, yung yan, masarap sa pakiramdam. Ito nga ang advantage noon, Sister Son, kung minsan, no, di siyempre, yung nagbibigay, kung ganyan ang sinabi mo, yun nga, no, ang sarap pakinggan nun, eh. Oo. Kung minsan, mas malaki pa yung bibigay niya kesa sa, hindi diba? ka demanding. Oo, kung hindi ka demanding, talagang, ano ka, kung minsan mas bibigyan ka pa ng marami. Totoo No, diba? yun naman. Oo. Ako, kung sasabihin, kung ano po yung tao sa puso ninyo, no? Yung mga ganyan. Siyempre, kung tao sa puso mo, siyempre, medyo, wow, ang ganda ng attitude nitong taong ito. So, bibigyan mo ng mas malaki. Oo. Diba? Same is true with when we approach the Lord. Ito nga, no? If you have faith in God, God knows what we need. Oo. Diba? Alam niya yung kailangan natin. Hindi natin kailangan magdala ng presyo o kaya mag-demand o kaya puwersahin natin ang Panginoon. No? Parang under our conditions or terms and conditions, no? Palagay ko hindi ganon. No, ang dapat, diba? At I think the leper here have chosen the better part. No, sabi nga sa ebanghelyo, diba? Magaling siya. No? Kaya nga yung prayer niya or yung pagkikiusap niya, sabi ko nga with dignity talaga. It leads with dignity. That's true. No. Oo. Because if you're you're making yourself under the mercy, no, nung hinihingan mo, naku, parang ano rin mafe-feel niya na, naku, I need to help this person. Yung bang, naku, nakasalalay ang pagtulong ko yata. Ay, parang yung bibigay ko sa kanya ay, yung buhay niya parang nakasalalay dito sa bibigay ko. So, kailangan na, the giver itself, himself, will feel that. Kaya nga, pag sa Diyos, no, tama yung ating disposition, tama yung ating attitude, no, pag-uugali sa paghihingi, ma-encourage din ng Panginoon na talagang bigyan tayo ng kailangan natin. Oo. No? Lalo na, Among, ang paghingi, hindi madali. No, 'di ba? That's true. na-experience natin 'yan kahit kung minsan humingi ka ng donation, ganyan. Ay talagang hindi po madali, hindi mo masabi-sabi. Nahihiya ka, talagang mahirap. Kaya kung minsan ang importante naku 'yan. Well, basta just leave it, no? Just leave it sa disposition, sa generosity. Kaya nga, nandun yung element of trust. Hindi mo alam kung magkano yung bibigay niya o kaya kung gaano kalaki. Hindi, parang sabi, kayo na pong bahala. No? Parang sinasabi mo sa hiningan mo, you have the better judgment. No? Parang, I am just appealing, no? Sa kindness, sa generosity mo, something like that, no? Which is, I think, a much better way of asking something, no? Kaya sana po tumatandaan natin kasi parati naman siguro everyday diba? Humihingi tayo sa Panginoon. Kaya nga ang ganda nung prayer na Lord, yan nga, your will be done. Yung gusto mo. Yun na, yung kusang loob, no? Yung kung ano po yung sa isip nyo ay nakakabuti sa akin. Ang ano po ang gusto niya. Kasi ang gugustuhin naman ng Panginoon palagi naman nakakabuti. He knows what is atin. best. Parang mothers know best, no? Parang ganyan, di ba? Ganyan din ang Panginoon no? We cannot of course yun nga yung outwit, no, yung kanyang wisdom na siguradong mas alam niya sa atin. Ang kailangan natin, ang dapat para sa atin, no? Kaya nga, I think let's live everything to Him, no? Basta, Lord, alam mo yung kailangan ko, alam mo yung sitwasyon ko, alam mo yung kalagayan ko. Yan. Kung ano ang tao sa puso mo. Diba? Oo nga naman, Oo. Ako siguro, no, kung ganyan ang attitude ng nanghihingi sa akin,
mas malaki Ay, siguro. lalakihan mo. Oh, ang ganda ng ano niya, no? Di ba? Mm. So, I think tama itong ginawa. At I think itong ating leper ngayon sa ating ebanghelyo, no? He's really a model, no? When we approach the Lord and when we need help and we ask this help, no? Sana po ganyan tayong maghingi, no, sa Diyos. Okay, let's tamang-tama tayo ngayon, Sister Son, no? Exactly. Sa ating mga texters po, baka may gusto kayong i-share dito sa ating pinag-uusapan sa ating ebanghelyo, no? Kaya nakuha niya yung kanyang kahilingan, yung sagot sa kanyang mga panalangin, Sister Son. It's because the Lord, no, have seen that trust and faith, no? Initial trust and faith dito sa ating character. At i-share lang po yung ating mga experiences ng paghihingi at mamaya po ito ibabasahin natin, no, sa ating second segment. Let's take a break at magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. O Jesus, ilumin mo aking sukatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbi ko, hapis at pait, iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sukatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbi ko, aking sugatang diwa at katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbi ko. Okay, at medyo naputol yung ating kanta, no? Anyway, ang ganda pa naman yung ating awit, no? Okay, nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo. And of course, sa ating second segment ngayon ay babasahin natin yung ating mga text messages, no? For although mamaya siguro itong comment, no? Kasi yung text tungkol yan dito sa second part, no? Oo, yung tanong, sige mo ang tatanungin nga kita. Oo. O, yung sagot ng Panginoon, no, sa kanya, bakit ayaw niyang ipagsabi sa iba
No, sabi kasi niya, see that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded as a testimony to them. Mhm. So, yun yung tanong ko. Bakit kaya ang Panginoon ayaw niyang ipagsabi nung leper na napagaling siya? Am I right? Yes. Oo. Well, unang-una, itong instruction ng ating Panginoon dito sa leper, nasusulat yan, no? Ito yung isang batas nila. Yun nga, I think Aposeto once explained this. Sabi ko nga parang DOH itong mga pare nun. Parang they certify, no? Parang, kumbaga, halimbawa, may AIDS ka. O kaya may... Parang DOH sila na. Oo, ito, o kaya yung suspected na may virus ka sa sitwasyon. Alam mo yung mga MERS-CoV, yung mga ganyan, di ba? You have to undergo parang mga tests, no? A battery of tests and everything, no? And then may ka pa, yung I don't know, a rehabilitation, whatever they will do. And yet at the end of that process, they will certify. Diba? Na ito magaling na. Pwede ka nang bumalik sa pamilya mo, pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Diba? Kung minsan they issue a medical certificate, no, just to yun nga, certify na talagang okay ka na. Parang ganon itong tipong ito, no. Pumunta ka sa pare kasi yung pare wala na pa naman silang Department of Health noon. Siguro tingnan ka ng pare, no. Tingnan ko nga yung ketong mo, tingnan ko nga yung ano mo. Yung balat mo, okay ka na, ha. Wala na. Wala na, ano. Medyo ko confirm. Diba? At pagkatapos sabihin ni Father, okay na to. Pauwi na. Diba? Anyway, yun niya, ito'y nasusulat sa kanilang batas. Kaya binanggit si Moses. Kaya binanggit ito. Anyway, punta tayo dun sa punto mo kanina. Yung sabi mo nga, bakit hindi ayaw ipagsabi ng ating Panginoon, no? Itong kanyang ginawa. Diba? Hindi ba, there's one part of the gospel na huwag niyong takpan yung ilaw ninyo. Yung mga mabubuting ginagawa niyo, huwag niyong takpan. Nga, no? parang contradiction. Di ba? But I think the Lord has a very good purpose. Pero why He opted to to tell itong ang leper na huwag mong ipagsasabi. Ito nga'y baligtad, Sister Son, sa nangyayari ngayon. Okay. Alam mo, may namit ako, ha? Tsaka sila sa, kolumnista. Okay. May kaibigan akong kolumnista. Hindi ko lang sasabihin, no? Kung anong dyaryo. Oo. Isa sa mga local newspaper natin, no? Huwag ko na rin sasabihin kung ano yung local newspaper, no? Kaibigan ko siya kung minsan nakikita kami, no? Anyway, ano siya, aside from kolumnista, alam mo yung mga kolumnista ganyan, meron sila racket, no? Alam mo yung racket? Di ba yung lumilipad, no? Sideline. Yung mga sideline, Sister Son. That's correct, ha? Mga sideline. Dalawang klase yung sideline, ha? Ang sideline na mabuti naman, okay lang. May extra pay, extra kita ka. Pero may sideline na hindi tama, di ba? Okay. Dalawang klase yun. Anyway, ito naman, legal na sideline. Yan. So, yan yun. Ikaw naman, hindi naman yung sideline na masama. Di ba? Okay. Anyway, sideline, no? Ano ba yung sideline niya? Ang sideline niya kung minsan, lalong-lalo na sa panahon ng kampanya. Eleksyon. Yan naman, Sister Son. Okay. Siya, kasi trabaho yan. Yung sinasabi nilang PR manager. Alam mo yung mga PR manager? Ano ba yung ginagawa ng PR manager? Nako, pagagandahin mo ang pangalan ng kumpanya o ng tao. Pababanguin mo. Ang pangalan niya. Itang bala ang pabangluan me. Sanitize, mabango. Magandang image, magandang reputation, no, ng isang kandidato. Ayan. Kasi kung minsan yung mga kandidatong yan, medyo may mga hindi ka nice na record, di ba, yung mga ganyan, no? Siyempre, nakakasira yan sa pagtakbo nila. Sa kampanya. Sa kampanya nila, di ba? So, sometimes, and most often, no, hindi lang sometimes, most often, yung mga tumatakbo sa election,
kukuha sila ng PR manager. Oo naman. At Kaya pagkatapos, ng bayaran. usually yung mga PR manager na yan, they know how to write. Mga kolumnista, o kaya sa radyo. No? Baka may nakikinig sa ating tumatakbo sa baka pwede kong i-sideline yan. Joke lang po. Anyway, yan ang trabaho ng mga PR manager, no? Whether sa broadcasting, journalist ka, columnista ka, you have an advantage kasi yun nga, pwede ka sumulat na maganda sa dyaryo, sa radyo, yan, pabanguin mo yung reputasyon. May And ganyan. you know, Sister Son, they pay you very well. Malaki ang bayad yan sa mga PR manager na yan. Diba? Okay. Sabi ko kanina, baligtad. Itong mga PR manager na to, kung may ginawa kang mabuti, naku, ipapublicize nila. Itong kandidatong ito, yan. Halimbawa, I am a PR manager. Medyo magdadrama ko ng konti rito. Alam niyo mga kaibigan, yan. Itong si kandidatong ganyan-ganyan. Ay, naku, napakabuti niyan. Ginawa niyang ganun. Kasi na-notice ko na yan at nakita ko sa dalawang mata ko. Kung paano niya, minamahal yung mga mahihirap. Yan. Diyan sa baryong ganyan-ganyan. Naku, na-witness ko yan. Kaya mga kapatid, diyan sa pagdating ng halalan. May mga ganyan na. Ganyan, di ba? Ito po sample lang, Hindi naman ako PR manager, Pero parang pwede pala ako, Sister Son. Kaya sa susunod na sa darating na halalan na yan, huwag nyo kalilimutan. Yan, mga ganyan, So, publicity. Gusto, binabandera yung ginagawang mabuti. Diba? At kung minsan nga, ito of course, hindi naman tayo Diyos para tingnan natin ang puso, para makita natin talaga yung intention, di ba? We don't have that, that's a divine prerogative, sabi nga, siya ang Diyos lamang. Pero kung minsan, kahit na hindi mo alam yung nasa puso, kung minsan medyo malinaw sa ginagawa di ba? No? You cannot help it but, yan, para magsususpecha ka. Bakit? Itong taong ito, mga ganyan, di ba? Kasi tumatakbo. Diba? So, may hidden agenda nagpapabango. sa ating nga. Diba? Nagpapalinis ng papel. Ganyan. Natural po yan. Kasama yan sa kampanya. No? That is legal. No? Kaya nga may mga campaign manager, may mga PR manager. Marami kumikita dyan, Station. Pag may mga tumatakbong ganyan, siyempre may pera yan. So anyway, going back, baka napalayo ako sa At least may well explained doon. Going back dito sa question mo kanina, bakit naman ang Panginoon ayaw niyang i-publicize? Ayaw niyang ipagsabi. Ayaw niyang iproklama. Ito nga, sabi sa leper, huwag mo nang Huwag mo nang ipagsabi. Huwag mo nang i-diary ito. Huwag mo nang i-broadcast sa 91.9. Diba? Baka malalaman lang lahat ng mga sa probinsya ng Pampanga ginawa ko ito. Yung mga ganyan, di ba? So, ayaw ng Panginoon. Bakit? Ito nga sitwasyon. Again, look at that, the contrast is PR sa mundo. Itong ating Panginoon, hindi PR yung sa Kanya. But, ano ba ito? Anong gusto ng Panginoon? It's more of a personal relationship with Him. PR din, pero iba. Na in other words, sabi nga ni Apostle, I think it was yesterday, sabi niya, it's not the miracle, but the source of miracle. Di ba? Kasi kung yung milagro lang, yung ginawa ng Panginoon, naku, parang you're after the benefit. Diba? Kasi pag pinagsabi niya, ang mapupunta sa isip ng mga tao, wow, yung miracle. Talagang pupuntahan ka. Tira mo si John. Diba? Gagawin natin hari yan. Diba? At, kung siguro ko, yung ibang tao, yung mga tumatakbo, kung may oportunidad na binigay kay John, yun nga, gagawin siyang hari. Siguro, ako ang hari. Mga ganyan, di ba? Pero si John, naku, hindi. Di
Di ba? Yun yung mapupunta kaagad sa isip ng tao ay yung miracle. Yes. Na dapat ang mapupunta sa isip natin ay sino yon? Sino siya? Sino yung gumawa ng milagro? Sino yung gumawa? Yung Yun tao ang mismo. yun ang Si puno Jesus mismo. oo. Yun ang punto ng Panginoon. Oo. Sa akin siya lumapit. Mm-mm. Hindi dahil dun sa milagro. Oo. It's because yung nga Because faith again. faith A personal relationship with God. With God. No? Oo. Yun ay personal, hindi public, Oo. no? Kaya nga wag Napakaganda. mong ipagsabi. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito sa leper, Mm-mm. no? Now that you have been healed, sana magkaroon tayo ng personal relationship, Oo. no? Gusto niyang mapalapit Oo. sa kanya. Wag mong i-focus yung sarili mo diyan sa ginamot kita. Mm-mm. Kung hindi focus mo yung sarili mo sa akin, Mm-mm. no? At hindi lang sa akin, lalong-lalo sa Ama Oo. na nagbigay ng kapangyarihan sa akin. 'Di ba? And we can again, no? That's the danger. Kung minsan ang tingin kasi sa mga ganyan parang yun nga yung miracle worker ka. Mm-mm. It's the miracle. Kaya pagkakaguluhan talaga. It's not the source of the miracle. Oo. And you know, that is kung minsan it's very dangerous also, Mm-mm. no? Tingnan mo kung halimbawa, yun nga talaga nang pinagsabi naman itong itong leper na to. At pupunta sa Panginoon lahat 'yan. Ay, susugurin siya. Wala mo rin kaya rin nila, healing priest. Oo. Yung mga healing priest, no? Susugod talaga yung mga tao. Sabi nga nung isang healing priest na kaibigan ko, alam mo, ang komisyon, sabi niya, akala nila kami na ang Diyos. Yung mga tao, no? Oo. Naalala ko, Sister Son, no? Diyan sa Bacolor, hindi ba, nagkaroon ng shooting nun dyan? Yung Oo, yung si Santino si yata. Santino, no? Oo. Alam mo yung nakukwento doon sa yung mga Sa Bacolor. sa Bacolor, no? Ang dami daw nagpupunta doon. Mm-mm. At pag nagkikita si Santino, parang siyang Santo Niño. Oo. They cannot Para distinguish. silang napapagaling. Hindi ho Diyos yung si Santino, no? Yun teleserye lang. Pero kung minsan nagkakamali ang tao, Oo. na parang siya, siya ang Panginoon. Parang, Alam nila sa no? Sa shooting. kung minsan, that is the danger of that. Oo. No. And I think, ito yung purpose, bakit, sabi ng Panginoon, huwag mo munang sabihin. No? Kasi mas maganda po, at para sa akin, mas mahalaga. Hindi yung mga milagrong nangyayari sa ating buhay, kung hindi yung ating relasyon sa Diyos. Yun. Pagka may relasyon tayo sa Diyos, miracles will happen. Miracles will follow. It's not the other way around. Ha? Yung miracles muna and then later ang Panginoon. Oo, parang gano'n. Doesn't work that way, sabi nga, no? Hindi maganda. Oo. Kasi parang, pumunta ka sa Diyos dahil may kailangan ka. Yun nga. Kung minsan, ayan ang danger, Sister Son, no? Ito yun nangyayari. Oo. Kasi God can work miracles. Pupunta ako sa Kanya para sa mga milagro. Not because, I really believe in Him, not because I want to enter into a personal relationship with Him, no? Para bang, yung, yun nga, yung parang may selfish intention, no? Yung bang tipong, kung ano yung makukuha mo sa tao. yan ang masama Oo. Ewan ko ba't kung minsan ng mga tao ganon, no? Yung bang they're just after what they can get out of you. Yun nga, yung siguro yun yung sinasabi nating may pagiging din yun namong self-centered, yung puro na lang Definitely, Sister Son. Ano bang makukuha ko dito? Ano bang makukuha ko? Let's say corporate question, sabi ko nga, no? Diba? What's in it for me? Sa business, pwede yan. Sa investments, pwede yan. No? Kailangan Sa kasi, corporate world, ano pwede ba yan. yung may bibigay mo? Naku, yan. Kung ganyan, tayo mag-iisip lahat, Sister Son, walang magugutom. Walang mapapabayaan. Di ba? Walang maghihirap. Kung yung attitude lahat natin, hindi yung ano yung makukuha ko. Kung hindi ano kaya ang maibibigay ko. Yan ang mas maka-Diyos na pag-uugali, di ba? Okay, may isang texter yata tayo, no? Sige, basahin mo. Kailan dito? Okay. From 5755. Teka.
Sabi niya, magandang Okay. gabi po. Sige. Mayroon akong parallel personal experience sa ayaw munang ipaalam sa madla ang miraculous curing power ni Lord Jesus. Mhm. Noong ako'y nasa active government service, isa ako among others na napupusuang candidate for the next higher position in the office on the basis of performance, experience, and scholastic credentials. Mhm. Marami na sa aking office mates ang bumabati at nagbibigay ng congratulatory remarks. Okay. Ngunit ang sabi ko sa kanila, huwag muna kayong maingay at ipamalita sa iba dahil wala pa naman ang aking appointment duly signed by the appointing Mhm, officer, mhm. the regional director. Mhm. And then may karugtong, ganito din ang nasisilip kong kadahilanan kung bakit okay. gustong ilihim muna ang Oo. Ano yan yung messiahship ni Lord Messianic Jesus. secret? Oo. That is very true, especially in the Gospel of Mark, no? Parang may suspense. Ayaw niya muna. O, yun nga. That is, I think, a good interpretation, no? Oo nga. Although, yung ating ebanghelyo sa kainawa, no? Kay Mateo ba o Lucas? Mark. Is it Mark? Mark. Kay Mark ba yan? Marcos. Okay. Yan, yung Messianic secret yan. Tama po kayo. Oh, okay. This is exegesis diyan sa ating ebanghelyo, yung Messianic secret. Wag muna, no? Although yung na-explikahan natin kanina, it could mean also that way, no? Kasi kung minsan sa ating mga gospel readings, no, yung evangelista mayroon din siyang purpose, no? Yung the level of the evangelist, sabi nga, no? Kasi maraming mga levels of meaning yan, no? Tama po kayo, yung Messianic secret yan. Okay. Ito. Tapos yung karugtong pa niya, sabi nga niya, Mhm. sapagkat ang lahat ng ito ay kusang maihahayag sa takdang araw, sa Calvary, sa krus at sa araw ng pagkabuhay. Salamat po. Yun nga, yung Messianic niya ayaw pa munang ipaalam dahil may sa tamang panahon, yun. Tama yan, oo. At saka sa yun nga, no? Calvary. The Messianic secret, and then it's parang an invitation for the person. Yun nga yung ating relasyon o milagro, Oo. no? So, relasyon muna bago yung milagro. Mas importante yun. Yes, no? Alin ba ang kailangan? Pagkatapos, hindi ba, there is also one part of the gospel na kung gagawa ka ng mabuti. Wag mong ipagsabi. Yun. Oo. Diba? So, ang daming kahulugan. Marami kang hulugan yan. Pwede ring ang interpretasyon, napaka, humble. Ang daming That's pwede right, no? nating ilagay na kahulugan in terms of sa buhay natin. Kaya nga, yun nga yung nasabi natin kanina, mas maganda you keep a low profile, no? Keep it low, as they say, sa paggawa ng mabuti. Oo. No? Kasi sabi nga dun sa isang parte ng ebanghelyo, ano man yung ginawa mong mabuti na nakalihim sa lihim na paraan, no? Parang secret. Oo. Ang sarap pa ng pakiramdam pag gagantimpala ang rin ng Panginoon, no? Which sabi nga nakikita lahat ng Diyos ang ginagawa mo sa lihim na paraan. Diba? Oo. Kaya wag mo nang i-broadcast. Kasi the tendency is we might, sabi nga ng this is another interpretation, we might lose our reward. Yun nga. Kasi pagka pinalakpakan ka, pinuri ka na and everything, kung minsan reward mo. Yun na. No? Wala ka nang parang hinihintay pa. Oo. Diba? Mas maganda yung suspense. Because our God is a God of surprises, as they say, di ba? So, ito nga, at, ano ba yung conclusion ng ating ebanghelyo ngayon? Well, hindi rin, no? Tumupad itong Oo nga, yung ano yung interpretasyon mo, Jesterson? Yung hindi pagtupad. Baka, parang na-excite? Sige, kanya-kanyang interpretasyon. Ako habang para sa akin na proud siya sa Panginoon. Okay. Na
ginamot siya. Na Kasi kung pagka- minsan proud ka sa isang tao yung wow, I'm proud of you. Kasi ganyan, hinil mo ako. Pwede rin yun namong Pwede rin yan. Kaya ipagsabi ko kasi, Lord, I'm proud of you sa ginawa mong grabing napakaganda sa akin. Bakit ko ililihim? Diba? So, ako, pwede kong yun ang interpretation. Yun ang nakikita mo dito sa leper, no? Oo, pwede din. Kasi alam mo, not only being proud of the Lord, no? Kaya yung ano. Ako para sa akin, ang nagtulak dito sa ano niya, sobrang na-feel niya, sobrang blessed siya. Oo. Kung minsan kasi, hindi ba? Halimbawa, tumama ka ng loto. Halimbawa lang na. Oo. Uy, laki ng ano sa Amerika, 1.5 billion. Meron ngang nagpaalala kailangan daw maingat ka sa ganyan. Pag nanalo ka daw, baka yun pa ang kakamatay mo. Oo. Kakamatay mo, sabi sa Oo, ano? Sana mag-donate sa atin. Oo nga. Anyway, sobrang excitement. Siguro, para sa akin, he felt he was not deserving of the blessing na tinanggap niya. So, parang hindi siya makapaniwala, excited, at hindi niya mapigilan. Senior niya sa Kaya senior niya. Pwede yun. Palagay ko, tama ka rin sa baka wala namang masamang intensyon. Oo. No? Kahit na hindi niya tinupad yung sinabi ng Panginoon, siguro nga, palagay ko, no? Of course, let's give him the benefit of the doubt, as they say. Siya, talagang parang hindi ko maitago ito dahil excited ako I need to share this. Diba? Ganda din nung who am I not to receive this? Yung parang ganyan. Talagang the outburst, sabi nga. No? Share mo yung happiness. Yan. Kaya, pagkatapos, pwede nating idugtong sa'yo yung proud ka sa Diyos. Proud ka sa Panginoon. No? Ako yun palagi naman kaya yun ang sinabi ko dahil yun ang palaging nararamdaman ko. Kapag pinuri ko yung isang taong may ginawang maganda sa akin kasi I'm proud of him. Hindi yung binobola mo siya or whatever. Hindi. Kasi you're proud of him or her na ginawan ka ng ganon. Kaya I think ang gagawin natin sa session, no? Pag tayo ginawa ng kabutihan ng Panginoon, again, in the context of a personal relationship, no? Para naman sa akin, siguro hindi naman magagalit ang Diyos kung i-share natin 'yan, 'di ba? I-proklama natin, no? I think yun nga, it's part of parang hindi pa napapanahon to reveal the messianic secret, sabi nga. Kaya ayaw pa rin ng Panginoon, no? At saka yun nga, relasyon muna bago yung milagro, no? Mas maganda kung ang Panginoon yun nga, makakapag-develop tayo muna ng isang ugnayan, isang koneksyon, isang relasyon sa Kanya. No, bago po yung ating mga kahilingan, no, ano man yung mga milagro, at kung minsan ano man yung kailangan nating makamit sa ating buhay, di ba? So ito lang po at naway pagpulutan ng aral nito, no, sa ating lahat, no, itong ating napakaganda pong ebanghelyo, no, the healing of the leper. Okay, to end our episode, concluding prayer po tayo to be led to us by Sister Son. Lord, let the light of your glory shine within us and lead us through the darkness of this world to the radiant joy of our eternal home. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Okay. Announcement, Sister Son, yung lumalapit na international event, Eucharistic Congress. So, sige po, araw-araw i-announce natin ito. Let us pray for the success. Opo, dahil marami pong tiga-ibang bansa ang darating dito sa Pilipinas natin. Of course, hindi lang yung ang isipin natin, yung faith, yung pananampalataya ng madaming Pilipino, ng madaming mga foreigners, kung hindi, pati na rin siguro yung yung grasya na makakaganda sa economy natin. Yan. Shooting two birds in one stone. Tama yan. Kaya pagdasal po natin, International Eucharistic Congress,
January 23 po hanggang katapusan 31 sa Cebu. Pero makikita po natin yan live sa internet, sa TV at saka sa radio, mapapakinggan po natin, no? We will be proud of that, Among, kasi isa sa mga magagaling na speakers ng isang linggong Congress na yan ay isang Kapampangan, no? Si Joe Dr. Joe Manabat. Yung ibang mga speakers po galing pa ng ibang bansa, no? Iba't ibang lahi, pero isang Kapampangan ang one of the speakers po. Okay. Yan. So we're proud of her. So abangan po sa TV, sa radio, sa internet. 51st International Eucharistic Congress. Then yung 4th Bible Week naman dito sa atin, sa Archdiocese, January 30 sa Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement. Yan, Okay. San Fernando. Thank you. Ito po, At, Sister Zon. magpaalam ka na, Sister Son. Nagpapaalam na po. Napakaganda po ng gospel. I've learned a lot also, Among. And I hope pati yung mga listeners natin, you've learned a lot. Ang daming iba't ibang interpretation ng napag-usapan natin. Yes. Thank you very much. Good night and God bless. And of course, baunin po natin itong napakagandang mensahe na ating ebanghelyo, no? Pag humihingi po tayo, let us not be too demanding at saka pupwersahin po natin ang Diyos sa ating mga kahilingan, no? Kung hindi sana, we are all beggars, no? When we come to Jesus and ask His help, let us have the attitude of a beggar, no? Kung ano po yung taos sa puso ng ating Panginoon, because He knows what is best for us, no? And at the same time, sana po kung ano man yung mga ginagawa natin, mga magaganda, mabubuti, no? Hindi na kailangan na i-broadcast po natin, no? Alam ng Diyos ang nasa kalooban natin, yung kabutihan sa ating puso, no? Pag gumagawa po tayo ng mga magaganda at mabubuting bagay sa ating kapwa, no? Ito po ang ating baunin ngayon at naway kasihan tayo at bendisyonan po tayo ng Panginoon. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat.